Akala niya selebrasyon ng tagumpay ng lalaking minahal niya. Bitbit niya ang pagod, pag-asa, at pananabi. Pero sa isang iglap, guguho ang mundo niya, dahil ang party na iyon ay hindi pala promosyon, kundi kasal ng sarili niyang asawa. Pagod na pagod si Leah nang bumaba siya ng dive sa harap ng isang eleganteng events hall. May hawak siyang maliit na kahon ng regalo. Simpleng relo na inipon niya mula sa overtime bilang nurse. Paulit-ulit niyang inalala ang mensahe ni Marco, ang asawa niya. May maliit lang kaming salusalo sa opisina. Unta ka kung kaya mo. Ngumiti siya, kahit masakit ang paa. Para kay Marco, kakayanin niya. Pagpasok niya, sinalubong siya ng may init na ilaw at halakhakan. Mga mesa na may puting tela, mga bulaklak, at mga taong pormal ang bihis. Napatigil siya sandali. Baka sosyal lang talaga ang kumpanya, bulong niya sa sarili. Hinanap ng mata niya si Marco, pero sa malayo, may nakita siyang lalaking kamukha niya, nakabarong, nakangiti, napapaligiran ng mga bisita. Lumapit siya, ngunit habang kapalapit, may narinig siyang palakpakan. Isang boses ang umalingaunggaw. Ladies and gentlemen, welcome to the wedding of Marco and... Hindi na niya narinig ang kasunod. Parang may humigop ng hangin sa paligid niya. Kasal. Nanginig ang kamay niya. Tumingin siya sa entablado at doon niya nakita si Marco, ang lalaking pinagsaluhan niya ng hirap. Katabi ang isang babaeng nakaputing gown, si Rina. Lumapit si Leah, nanginginig ang tuhod. Napatingin si Marco at nanlaki ang mata. Leah. Promotion party, mahina niyang tanong, pilit pinipigil ang luha. Hindi nakasagot si Marco. Ang katahimikan ang sumagot para sa kanya. Umalis si Leah nang hindi na lumingon. Sa labas, umiyak siya, hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa pag-ibig na nilapastangan. Sa gabing iyon, may namatay sa loob niya, at may isinilang na tanong, paano niya muling bubuuin ang sarili? Hindi agad bumalik ang hininga ni Leah kinabukasan. Nagising siya sa tunog ng alarm, na dati sabay nilang pinapatay ni Marco. Inabot niya ang kabilang bahagi ng kama. Malamig, walang bakas ng init ng taong minahal niya ng buong buo. Dahan-dahan siyang umupo. Tila may nakapatong na bato sa dibdib. Sa salamin, nakita niya ang mga matang namamaga sa iyak. Ang mukhang pagod ngunit pilit matatag. Kakayanin, bulong niya sa sarili. Kahit hindi pa siya sigurado kung paano. Sa kusina, nakatayo pa rin ang tasa ni Marco mula kagabi. Hindi niya hinugasan. Hindi dahil gusto niya itong itago, kundi dahil parang iyon na lang ang natitirang patunay na may kami noon. Tinimpla niya ang sarili ng kape. Nanginginig ang kamay. Sa bawat higop, bumabalik ang mga alaala. Ang unang tagumpay ni Marco sa trabaho, ang mga gabing pinuyat nila ang mga plano sa buhay, ang pangakong sabay silang anga. Promotion party, naulit sa isip niya, at parang muling pinuni ang suga. Pumasok si Leah sa ospital na parang automatikong gumagalaw ang katawan. Nakasalubong niya si Maya sa hallway. Leah, okay ka lang ba? Maingat na tanong nito. Tumango si Leah, pilit na ngumiti. Kaya ko. Alam niyang hindi sapat ang sagot. Pero iyon lang ang kaya niyang ibigay sa sandaling iyon. Hindi pa handa ang mundo sa buong bigat ng nangyari. Habang nag-aalaga siya ng mga pasyente, natutunan niyang ilipat ang sakit sa pagiging kapakipakinabang. Sa bawat sugat na nilinis niya, sa bawat kamay na hinawakan, para bang hinuhugasan din niya ang sariling puso. Ngunit sa pagitan ng mga duty, may mga sandaling biglang susulpot ang alaala. Ang mukha ni Marco sa entablado, ang katahimikan bago niya marinig ang salitang, kasal, ang pakiramdam na parang may nahulog sa bangin. Bandang tanghali, nag-vibrate ang cellphone niya. Mensahe mula kay Marco. Leah, please. Kailangan nating mag-usap. Hindi niya agad binuksan. Inilagay niya ang phone sa bulsa at nagpatuloy sa trabaho. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na kapag binasa niya, guguho ang pinipilit niyang itayong katatagan. Pag-uwi niya ng gabi, bumungad ang bahay na puno ng katahimikan. Walang boses na magtatanong kung kumain na siya. Walang halakhak sa tea. Umupo siya sa sahig at doon naiyak. Hindi pigil, hindi tahimik. Umiyak siya para sa mga taon na ibinigay niya. Para sa mga pangarap na binuo nilang dalawa. Para sa sarili niyang hindi niya pinili sa gitna ng lahat. Maya-maya, tumayo siya. Binuksan ang aparador at kinuha ang maleta. Isa-isang isinilid ang mga damit niya. Sa bawat tiklop, may alaala. Sa bawat zipper, may paalam. Hindi ito pagtakas. Ito ay pagprotekta sa natitira niyang sarili. Dumating si Marco habang nag-iimpake siya. Halatang puyat, halatang gumuho rin ang mundo. Leah, hindi siya tumingin. Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Marco. Nagkamali ako. Natakot ako. Akala mo, putol ni Leah,
sa wakas ay humarap. Akala mo okay lang magsinungaling. Akala mo hindi ako masasaktan. Napayuko si Marco. Mahal kita. Tumulo ang luha ni Lia, ngunit matatag ang boses. Kung mahal mo ako, hindi mo ako ilalagay sa ganitong sitwasyon. Tahimik ang silid. Walang sigawan, walang drama, tanging katotohanan. Ipinaliwanag ni Marco ang lahat. Ang pressure, ang kahinaan, ang maling desisyon. Ngunit sa bawat salita, lalong luminaw kay Lia na hindi na siya babalik sa dati. Ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag, kahit buuin, may lamat na laging makikita. Kinuha ni Lia ang maleta. Aalis ako. Babalik ka ba? Tanong ni Marco, umaasang may himala. Umiling si Lia. Hindi ko alam. Pero alam kong kailangan kong piliin ang sarili ko. Paglabas niya ng bahay, huminga siya ng malalim. Masakit. Pero may kakaibang gaan. Parang unang hakbang sa mahabang lakad palabas ng dilim. Sa gabing iyon, natulog siya sa apartment ni Maya, at sa gitna ng luha at katahimikan, may maliit na binhi ng lakas na nagsimulang tumubo. Tahimik ang umaga sa maliit na apartment, na pansamantalang tinirhan ni Lia. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa kurtinang kulay abo. Tila maingat na ayaw siyang gulatin. Nakahiga siya sa manipis na kutson, nakatingin sa kisame, pinakikinggan ang sariling paghinga. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang kailangang patunayan kaninuman. Walang papel na ginagampanan. Siya lang, at ang sugat na unti-unti niyang tinatangga. Sa kusina, naghihintay si Maya na may 2 tasa ng kape. Hindi ka nagising kagabi, sabi nito ng marahan. Mahimbing, sagot ni Lia. Kahit alam nilang pareho na ang himbing na iyon ay pagod lang ng puso. Umupo siya at hinawakan ang mainit na tasa. Ang init ay parang paalala na buhay pa siya, na may pakiramdam pa siyang kayang maramdaman. Bumalik si Lia sa ospital matapos ang ilang araw na pahinga. Iba ang pakiramdam, parang unang araw uli. Hindi na siya umuwi sa parehong bahay, hindi na siya naghihintay ng parehong mensahe. Ngunit sa loob ng puting pasilyo, pareho pa rin ang tawag ng tungkulin. Sa bawat hakbang, pinili niyang magpakatotoo sa sandali. Kapag pagod, hihinga. Kapag nasasaktan, aminin sa sarili. Isang hapon, inatasan siyang magbantay sa isang matandang pasyente, na halos hindi na nagsasalita. Tahimik lang itong nakahiga, nakatingin sa bintana. Hinawakan ni Lia ang kamay nito, habang inaayos ang ai. Dahan-dahang nagsalita ang matanda, may mga pag-ibig na dumarating para turuan tayo, hindi para manatili. Napatingin si Lia. Masakit po. Masakit, tugon na matanda, pero ang aral ang nagliligtas. Sa mga sumunod na linggo, natuto si Lia ng mga bagong ritual. Maagang lakad sa umaga, mahabang paliligo sa gabi, pagsusulat sa isang lumang kwaderno na dati walang laman. Isinusulat niya ang mga tanong na hindi niya masagot, ang mga galit na ayaw niyang ipasa sa iba, ang mga pasasalamat na hindi niya inaasahang mararamdaman. Unti-unti, ang bigat ay nagiging salita, at ang salita ay nagiging paghinga. May mga gabing sumasagi pa rin si Marco sa isip niya. Hindi na ito palaging galit, minsan lungkot, minsan panghihinayang. Isang beses, nagpadala ito ng mensahe, sana okay ka. Hindi siya sumago. Hindi dahil sa wala na siyang pakialam, kundi dahil sa wakas, may pakialam na siya sa sarili niya. Ang katahimikan ay hindi parusa, hangganan ito. Dumating ang alok mula sa ospital. Isang training program sa ibang lungsod. 3 buwan. Pagkakataon para matuto, para lumayo, para huminga. Nag-alinlangan siya sa simula. Takot siyang mag-isa sa bagong lugar. Takot sa katahimikan. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang pasyente. Ang aral ang nagliligtas. Tinanggap niya ang alo. Ang biyahe ay mahaba. Sa bintana ng boss, dumaan ang mga tanawin na parang mga pahina ng librong mabilis binabasa. Sa bawat kilometro, naramdaman niyang may iniiwan siya. Hindi lang si Marco, kundi ang bersyon ng sarili niyang laging nag-adjust, laging umuunawa kahit nasasaktan. Sa bagong lungsod, maliit ang inuupahan niyang silid, may isang bintana at isang mesa. Sapat na. Sa unang gabi, umupo siya sa sahig at natawa, hindi dahil masaya, kundi dahil sa kakaibang gaan. Walang alaala sa mga dingding, walang multo ng pangako. Sa training, nakilala niya ang iba't ibang tao na may kanya-kanyang kwento. May mga doktor na puno ng ambisyon, may mga nurse na puno ng pagod ngunit may apoy pa rin sa mata. Sa bawat kwento, natutunan niyang hindi siya nag-iisa sa pagbabasag. Lahat sila, may bitbit na sugat na tahimik na hinaharap. Isang gabi, tumawag si Maya. Proud ako sa'yo, sabi nito. Napangiti si Lia. Ako rin, sagot niya,
at doon niya unang naramdaman ang tunay na pagmamayabang sa sarili. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pagpili. May mga sandaling bumabalik ang takot. Aano kung hindi na siya muling magmahal? Aano kung daladala niya ang lamat sa susunod? Sa mga sandaling iyon, bumabalik siya sa kwaderno. Isinusulat niya, hindi ko kailangang magmadali. Hindi ko kailangang patunayan. Karapat-dapat akong magmahal at mahalin ng tapa. Minsan, sa isang tahimik na cafe, nakita niya ang isang babaeng umiiyak mag-isa. Hindi niya kilala, pero naramdaman niya ang sakit. Lumapit siya at nag-alok ng tisyu. Walang salitang binitawan ang babae, ngunit nagpasalamat sa tingin. Umupo si Leah sa sarili niyang mesa, at sa gitna ng ingay ng lungsod, may tahimik na ugnayan ang mga pusong sugatan. Isang buwan bago matapos ang training, nakatanggap siya ng balita. Tuluyan nang naghiwalay sina Marco at Rina. Dumaan ang balita sa kanya na parang hangin, walang saya, walang lungkot. Napagtanto niya na ang paggaling ay hindi palaging may dramatic na pagtatapos. Minsan, tahimik lang itong dumarating. Sa huling linggo, naglakad siya sa parke, habang papalubog ang araw. Umupo siya sa bangko at pinanood ang mga taong nagmamadali, ang mga batang tumatawa, ang mga magkasintahang magkahawak kamay. Hindi siya nainggi. Sa halip, nakaramdam siya ng pag-asa, hindi sa ibang tao, kundi sa buhay na patuloy na gumagalaw. Huminga siya ng malalim. Sa loob niya, may kapayapaang hindi niya akalaing mararamdaman. Hindi pa tapos ang paglalakbay. May mga sugat pang maghihilom, may mga tanong pang sasagutin. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang nasa tamang direksyon siya. Sa pagbabalik niya sa silid, isinara niya ang kwaderno at isinulat ang huling linya, para sa gabing iyon. Hindi ako iniwan ng pag-ibig. Tinuruan lang niya akong magsimula muli. Lumipas ang mga araw sa bagong lungsod na tila mas mabilis at mas tahimik sabay. Nasasanay na si Leah sa tunog ng umaga, ang mahinang busina sa kalsada, ang yabag ng mga taong may kanya-kanyang patutunguhan, ang sariling hakbang na mas tiyak na ngayon kaysa dati. Hindi na siya nagigising na may bigat sa dibdib. Sa halip, may munting kaba ng posibilidad. Hindi pa kaligayahan, ngunit hindi na rin pangungulila. Sa training center, mas lumalim ang koneksyon niya sa mga kasamahan. Doon niya unang nakilala si Ethan, isang arkitektong inatasan ng ospital, para sa renovation project ng lumang wing. Tahimik ito, laging may dalang plano at lapis, at may kakaibang paraan ng pakikinig na hindi nagmamadali. Hindi sila agad nag-usap, nagsimula lang sa tango, sa ngiti, sa pagbati sa pasilyo. Isang araw, habang nag-aayos si Leah ng chart sa North Station, napansin niyang may nakatigil sa harap ng pinto. Si Ethan, may hawak na blueprint. "Excuse me," sabi nito, magalang, "saan po dito ang storage ng lumang records?" "Sa dulo po, kanan," sagot ni Leah. "Samahan na kita." Naglakad sila ng magkatabi, walang pilit na usapan. Ngunit may katahimikang komportable, parang hindi kailangang punuin. Sa mga sumunod na linggo, nagkakasalubong sila sa cafeteria, sa elevator, sa labas ng ospital tuwing hapon. Hindi ito ligawan. Walang malalaking salita. May tanong lang tungkol sa araw, may palitan ng kwento tungkol sa trabaho. Si Ethan ay hindi nagtatanong ng masyado, hinahayaan niyang si Leah ang magbukas kapag handa na siya. Isang gabi, nagkataong sabay silang umuwi, dahil sa malakas na ulan. Nag-alok si Ethan na sabayan siya, hanggang sa sakayan. Habang nakasilong sila sa ilalim ng isang bubong, napangiti si Leah sa simpleng eksenang iyon. Walang drama, walang pangako, pero may presensya. "Hindi ka ba naiilang sa ulan?" tanong ni Ethan. "Hindi," sagot ni Leah. Parang nililinis lang niya ang mga bagay. Doon nagsimulang magbukas si Leah, kaunti-unti. Ikinuwento niya ang pag-alis, ang pagkabigo, ang takot na baka hindi na siya muling maging buo. Hindi siya umiyak habang nagsasalita. Parang nailabas na niya ang karamihan ng luha noon. Tahimik lang na nakinig si Ethan, hindi sumisingit, hindi nagbibigay ng payo. Nang matapos siya, isang pangungusap lang ang sinabi nito, "Salamat sa pagtitiwala." Sa mga sumunod na araw, napansin ni Leah ang pagbabago sa sarili. Hindi siya nagmamadaling pangalanan ang nararamdaman. Hindi niya tinatawag na pag-ibig, hindi rin umaasa. Natuto siyang manatili sa kasalukuyan, sa tawa sa cafeteria, sa sabayang paglalakad, sa mga gabing nagkukwento sila tungkol sa maliliit na bagay. Isang hapon, inanyayahan siya ni Ethan sa isang maliit na art exhibit na dinisenyo nito, kasama ang mga lokal na artista. Nag-alinlangan si Leah. Matagal na siyang hindi pumupunta sa ganitong mga lugar na puno ng tao at posibilidad. Ngunit pumayag siya. Hindi dahil kay Ethan lang, kundi dahil sa sarili niyang pagnanais na subukang muli.
Sa exhibit, napaligiran sila ng mga larawang nagsasalita ng pagkawala at pag-asa. Tumigil si Leah sa isang painting ng isang babaeng nakatalikod. May bitbit na ilaw. Parang ikaw, biro ni Ethan, mahina ang boses. Bakit? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero may dala kang liwanag. Hindi sumagot si Leah. Ngumiti lang siya, at sa loob niya, may kung anong umusad. Hindi takot, hindi saya, kundi tiwala. Hindi perpekto ang mga araw. May mga sandaling bumabalik ang alaala ni Marco, lalo na kapag may magkasintahang nagtatawanan, o kapag may kasal na nababanggit sa trabaho. Minsan, umamin siya kay Ethan. May mga araw na natatakot pa rin ako. Tumango si Ethan. Natural lang. Hindi mo kailangang magmadali. Nandito lang ako. Ang mga salitang iyon ay hindi pangako ng hinaharap, kundi presensya sa kasalukuyan. At iyon ang kailangan ni Leah. Unti-unti, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi dapat tumupuno sa kakulangan. Dapat itong dumadagdag sa kabuuan. Dumating ang huling linggo ng training. May maliit na salu-salo ang team, walang engrandeng handaan, walang dekorasyong sobra. Habang nagtatawanan sila, napatingin si Leah kay Ethan at napagtanto niyang hindi na siya nanginginig sa ideya ng pagiging malapi. Hindi na siya nagbabantay sa bawat hakbang. May tiwala sa sarili, sa proseso. Sa gabing iyon, naglakad sila sa tabing ilog. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng tubig at mga ilaw sa malayo. Huminto si Leah at huminga ng malalim. May sasabihin ako, wika niya. Makikinig ako, sagot ni Ethan. Hindi ko alam kung handa na akong magmahal ulit, sabi ni Leah. Apa. Ngumiti si Ethan. Hindi rin kita hinihingan ng sagot. Sapat na sa akin na magkasabay tayong naglalakad. Sa pag-uwi ni Leah sa silid, umupo siya sa mesa at binuksan ang kwaderno. Isinulat niya ang naramdaman, ang takot na mas maliit na ngayon, ang pag-asa na mas malinaw. Hindi niya binura ang nakaan. Isinama niya ito bilang bahagi ng kwento. Sa huling pahina, isinulat niya, ang paghilom ay hindi pagbura, kundi pag-unawa. At ang pag-ibig, kapag dumating, dapat marunong maghintay. Sa labas, tahimik ang lungsod. Sa loob niya, may bagong tibok, hindi nagmamadali, hindi humihingi ng katiyakan. Isang tibok na handang magtiwala muli, dahan-dahan, sa tamang panahon. Mabagal ang umaga nang bumalik si Leah sa dating lungsod matapos ang training. Hindi na ito ang parehong pagbabalik na puno ng kaba at tako. Ngayon, may baon siyang katahimikan na hindi empty, kundi buo. Sa boss, nakatingin siya sa mga kalsadang minsang naging saksi ng kanyang mga luha at pag-asa. Hindi na sumasakit ang dibdib niya sa bawat pamilyar na sulok. Parang tahimik na pagkilala na tapos na ang isang yugto. Unang tinungo ni Leah ang ospital. Mainit ang salubong ng mga kasamahan. Iba ka na, biro ni Maya, yakap siya ng mahigpit. Siguro, sagot ni Leah, nakangiti. Mas totoo lang. Sa trabaho, mas malinaw ang kilos niya, mas buo ang presensya. Hindi na siya umaandar para tumakas sa isip, kundi para maglingkod dahil gusto niya. Sa bawat pasyente, may dagdag na lambing, parang alam na niya ngayon kung gaano kahalaga ang pakikinig at pananatili. Isang hapon, nagpasya siyang dumaan sa events hall. Hindi ito impulsive, matagal niyang pinag-isipan. Hindi para muling saktan ang sarili, kundi para tuluyang magpaalam. Sa labas pa lang, huminga na siya ng malalim. Pareho pa rin ang pintuan, ang hagdan, ang liwanag. Ngunit iba na siya. Pumasok siya sagli. Tahimik ang lugar. Walang musika, walang bisita. Umikot siya sa gitna ng hall at tumigil sa lugar kung saan siya minsang napatigil. Nanginginig, wasa. Pumikit siya at hinayaang dumaan ang alaala, hindi para manatili, kundi para palayain. Salamat, bulong niya, hindi sa nangyari, kundi sa aral. Pagdilat niya, may ngiti na sa labi. Hindi masaya, hindi malungkot, payapa. Paglabas niya, may mensaheng pumasok sa cellphone. Mula kay Ethan. Nakarating ka na ba? Napangiti si Leah. Salamat sa pagtanong. Hindi pa rin nila pinangalanan ang anumang relasyon. Ngunit may tuloy-tuloy na pag-uusap. May respeto sa oras at espasyo ng isa't isa. Isang gabi, nag-usap sila sa video call. Walang malalaking plano, walang pangakong agad-agad. May tawa, may katahimikan, may pagkakaunawaan. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumuo si Leah ng bagong rutina, trabaho, kaibigan, mga lakad na dati hindi niya binibigyang oras. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang community clinic tuwing weekend. Doon niya nakita ang iba-ibang anyo ng tapang. Mga taong kulang sa lahat, pero hindi nawawalan ng loob. Sa bawat serbisyo, mas lumalim ang pasasalamat niya sa buhay. Isang araw,
Nagkita sila ni Marco sa isang pampublikong lugar. Hindi inaasahan, hindi rin pinlano. Sandali silang nagkatinginan. Lia, sabi nito, may halong hiya at panghihinayang. Marco, tugon niya, mahinahon. Gusto lang kitang kamustahin, dagdag nito. Ayos ako, sagot ni Lia. At totoo yon. Walang pait, walang pangangailangan na ipaliwanag ang lahat. Nagbaalam sila na parang dalawang taong may pinagsamahan. Ngunit may kanya-kanyang landas na ngayon. Sa pag-alis ni Marco, naramdaman ni Lia ang huling hibla ng bigat na tuluyang natanggal. Sa gabing iyon, naglakad siya sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Naalala niya ang unang gabi ng pagkawasak, ang mga araw ng paghilom, ang mga hakbang na dahan-dahan ngunit tapat. Hindi madali ang lahat. Ngunit sulit. Isang weekend, bumisita si Ethan. Nagkape sila sa isang tahimik na lugar. Habang nagkukwentuhan, biglang natahimik si Lia. May sasabihin ako, wika niya. Tuloy, sagot ni Ethan. Handa na akong subukan, sabi ni Lia, hindi nagmamadali. Hindi perpekto, pero totoo. Ngumiti si Ethan, may galang at saya. Sapat na sa akin ang totoo. Hindi enggrande ang simula. Walang malaking deklarasyon. May simpleng paghawak ng kamay, may paggalang sa hangganan, may pagtawa sa maliliit na bagay. Sa bawat araw, pinipili nila ang katapatan. Pinipili nila ang pag-unawa. Isang hapon, nakaupo si Lia sa balkonahe, binubuklat ang lumang kwaderno. Binasa niya ang mga pahinang puno ng tanong at luha. Sa huling pahina, nagsulat siya muli, hindi lahat ng selebrasyon ay totoo, at hindi lahat ng kasal ay pag-ibig. Pero ang pag-ibig na nagsisimula sa sarili, iyon ang hindi kailanman magsisinungaling. Sa paglubog ng araw, ipinikit niya ang mata at ngumiti. Hindi dahil tapos na ang buhay, kundi dahil handa na siya sa susunod na kabanata. May tapang, may malasakit, at may katotohanan. At doon nagtapos ang kwento ng isang babaeng pumasok sa isang party na inaakala niyang promosyon. Ngunit lumabas na may mas mataas na tagumpay. Ang muling pagpili sa sarili, at ang lakas na magmahal ng buo, sa tamang paraan.